Magandang umaga po mga kapatid. Muli ay narito ako upang tumugon sa isang katanungan na itinatanong po sa atin ng isa sa ating mga tagapaginig. At ang tanong po niya ay ganito: ano ba ang opisyal na pangalan ng church? Wala pong binabanggit na opisyal na pangalan ng church sa Biblia. Pero ang Biblia po ay tinatawag kung saan siya located. The church is named after the location. Kagaya po ng church in Rome, church in Ephesus, church in Thessalonica, church in Colossae, church in Smyrna, at marami pang iba. So, tinutukoy po ang church kung saan siya located. Yun po ang laging binabanggit sa banal na kasulatan. Ngayon, bakit ito tinatawag na Iglesia ni Cristo? Sapagkat ito ay kay Cristo. Kaya nga sabi ko sa kanina sa inyo, the church is also named after the builder or after where it belongs. No? The church, the called out people belonging to Christ because He was the one who built it. Ang sabi niya po doon sa Matthew chapter 16 at verse na ating babasahin po ay naandun po sa 16 to 18. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: at sumagot si Simon Pedro at sinasabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka si Simon Berjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Sabi po doon sa ating pong binasa, upon this rock I will build my is referring to Christ, my church. Therefore, ito po ay Church of Christ. Kaya nga po doon sa Roma chapter 16, ang sabi po doon, binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Ba? So makikita natin, binanggit po yung halitang Iglesia ni Kristo sapagkat ang nagtayo po nito ay ang Kristo. Ngayon, may binabanggit din at mas maraming banggit tungkol doon sa Church of God. At sinasabi nga ng mga napapakinggan natin sa television na dapat ang maging opisyal na pangalan ng church ay Church of God sapagkat mas maraming banggit ang Church of God kaysa sa Church of Christ. Ngayon, may dahilan po ang mga apostol kung bakit mas marami nilang binanggit ang Church of God kaysa sa Church of Christ. Ito po ay may kinalaman doon sa doktrinang lumalaganap noong panahon nila, doktrina ng mga Gnostics, doktrina ng mga false teacher, na meron po silang doktrina tinatawag na dualism. Ano po yung dualism? Ang dualism po ay paniniwala na ang spirit po ay good at ang matter po, ang lahat ng mga naandito sa lupa ay evil. Kaya hindi po sila naniniwala the good God, which is the spirit, can be man, no? Maging tao. Kasi ang tao ay isa sa mga matter na evil. So, yun yung paniniwala nila. Kaya hindi sila naniniwala na ang Diyos ay maging tao. At yung Iglesia ni Cristo, no, si Cristo ay nakita nilang tao. Pero ang totoo, doon po sa Old Testament, ang pinapangaral na darating na Cristo ay Diyos na po. So, doon po nagpasimula na tawagin yung Iglesia ni Cristo sa Biblia na Iglesia ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na yung Iglesia ng Diyos ay iba doon sa Iglesia ni Cristo. Yung Church of God ay hindi nangangahulugan na iba sa Church of Christ. Actually,
tuwing babanggitin yung Church of Christ o Church of God, ay ito ay tumutukoy sa Church of Christ. Tuwing babanggitin po doon sa Church of God, yung God po doon ay Christ. Tulad ng halimbawang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa, at ang kapitulo pong ating mababasa ay naandun po sa 20, at ang talataan pong ating mababasa ay naandun sa 28. Ganito po ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa English po yan ay Church of God ang nakasulat po diyan. At yung Church of God na bumili ng sarili niyang dugo. Yung iglesia po, binili ng sariling dugo nung God na yon. Sino po yung tinutukoy na God na merong dugo? Na pwedeng ibili niya yung kanyang dugo doon sa iglesia. Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi po sa in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan po yung mababasa natin sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1 hanggang 3. Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Yan po yung mababasa natin. At pagdating po sa 14, and the Word became flesh. So yung God na naging flesh, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya yung binabanggit na Church of God do po sa Aklat ng Mga Gawa ay si Kristo. So yung Church of God at Church of Christ, pareho lang po yun. Na may dahilan lamang kung bakit pinagdidiinan na ito ay Church of God, yung Church of Christ na itinayo ng ating Panginoon Kristo. At hindi lang isang beses po binanggit yan, mababasa rin po natin yan dito po sa unang Timoteo, unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, at ang kapitulo po ay 3, ang talataan pong ating babasahin ay nasa 15 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Ayan, binabanggit na naman po dyan yung iglesia ng Diyos, no? Yung Church of God. Pero sino po yung church, sino po yung God dito na tinutukoy doon sa Church of God? Ang sabi po rito sa 16 ay ganito, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman. Sino po yung God na tinutukoy dito? Yung nahayag sa laman. Sa English po, God manifested in the flesh. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At nasabi rito, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal na Espiritu, at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalataya ng sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Sino ba yung tinanggap doon sa taas sa kaluwalhatian pagkatapos na siya ay mamatay, libing at muling mabuhay? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya po yung tinutukoy na Church of God, yun rin po yung tinutukoy na Church of Christ. Kaya nga po, hindi po tayo dapat nagtatalo tungkol sa bagay na yon. Kaya lang po binanggit at laging binabanggit ng mga apostol na Church of God, hindi po ito sumasalungo sa Church of Christ. Katunayan, kaya po nila pinagdidiin ng Church of God dahil doon sa doktrina ng mga Gnostics, na tinatanggihan nila na ang Kristo, yung Diyos, ay pumunta dito sa sanlibutan, pumunta dito sa sanlibutan na tao. Ayaw nilang tanggapin yun. Pero yun po ay nagpapahayag na doktrina ng mga antikristo. Sapagkat sabi po ni Juan, dito po sa ikalawang sulat ni Juan, ay ganito. Sapagkat marami ang mandaraya na magsisilitaw sa sanlibutan, sa makatuwid ang
ay ang mga hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay naparito nasa laman. Tumatanggi sila na ang Diyos, yung Christ, ay naparito sa sanlibutan bilang tao. At yan yung tinututulan ng mga apostol. Kaya nga, wag na tayo magtaka kung bakit mas maraming banggit na Church of God kaysa sa Church of Christ. At hindi nangangahulugan na mas maraming banggit na Church of God ay ito na ang opisyal na pangalan ng Iglesyang Itineo ng ating Panginoon Kristo. Wala pong banggit sa Biblia na this is the official name of the church. Ang nabasa natin sa Biblia, meron pong nagtayo. At ang nagtayo po, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Marapat lang na tawagin itong kanyang iglesia. Sana po ay nakatulong ang video ito para maunawaan natin. At sana po ay nasagot ko ng maayos yung katanungang itinanong sa atin nung isa nating tagapagrinig. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po kung bago lang po kayo nakikinig ng sa aking channel, Nehemia Sayukay channel, o kung minsan ay Mega Gambot channel, ay i-like po ninyo at inyo pong i-press yung pong subscribe, at kung meron po makikitang bell, pakiring na rin po yung bell. Para sa ganon, sa mga susunod na mga video na akin pong gagawin, ay ma-notify po kayo na may bagong video upang mapanood po nyo lang uli. At kung nagustuhan niyo po itong video ito at nais nyo ibahagi sa inyong mga kaibigan, i-share nyo na rin po. So maraming salamat po sa inyong pakikinig.